Magandang araw sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Kamusta kayo? So, ang pag-uusapan natin ngayong araw, nag-video lang po ako kasi hindi ko na pumasikmura ang pangbabastos at pangbabalahura at pang-aalipusta nitong mga iilang mga tagahanga ng mga Duterte. Sabihin nating mga Duterte diehard supporters. Kasi alam nyo kung bakit. Alam naman natin ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ay kaliwat kanan ang mga achievements, lalong-lalo na yung pamimigay po ng regalo ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa mga iilang mga kabataan at mga piling matatanda kasi hindi naman po talaga lahat ay mabibigyan. Pero dapat ma-appreciate, no? Kung hindi na-appreciate ng mga maka-Duterte ang galaw ng Pangulo na magbigay importansya sa iilang mga kabataan at mga piling mga matatanda na mabibiyaan no ng kaunting regalo. Actually nga, makadaupang palad mo lang ang Pangulong Bongbong Marcos. Grabe na, no? Napaka oportunidad na po 'yan sa mga tao, no? Lalong-lalo na sa mga ordinaryo kasi bihira po na magkaroon ng ganong klaseng pagkakataon, no? Si Pangulong Bongbong Marcos lamang ang palaging gumagawa ng ganyan na nakikihalubilo sa mga kabataan, sa mga matatanda, sa loob mismo ng palasyo, dinadala ng Pangulong Bongbong Marcos, no, ang taong bayan. Kahit nga ngayong espiritu ng Christmas, panahon ng Pasko, malaya po ang iilan sa ating mga kababayan na pumunta doon sa Malacanang. And syempre, dumalo sa mga aktibidades na kung saan pinamumunuan po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Nakakadismaya itong ugali ng mga DDS. Ano pa ba ang kanilang gustong mangyari? Ang Pangulo, inaaway nila, binabastos nila, kahit na wala namang ginawang masama ang Pangulo sa kanila. Namimigay ang Pangulo ng regalo, kung hindi importante para sa kanila, prerequisite ba yun para alipustahin nila yung pagkatao ng Pangulo? O di kaya po'y sabihin pa nilang paepa lang ang ginagawa ng presidente? Yung mga bagay kasi na ganun, hindi kaya gawin ni Rodrigo Roa Duterte yan. At iilan sa mga Duterte diehard supporters na mga politiko dahil ang totoong epal ay sila, hindi po ang Pangulong Bongbong Marcos. No, nakakagulat dahil 'di ba, kilala mo man o hindi, suportado mo man o hindi ang presidente, o ipagpalagay natin sa mga tao na namimigay po ng grasya, ng blessing, pera man 'yan, pagkain man 'yan, grocery man 'yan, gamit man 'yan. 'Di ba natutuwa tayo at gawin pa nating inspiration at sabihin sa mga sarili natin na siguro pagdating ng panahon, pag makaluwang-luwang ako, gawin ko din po ang ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na magbigay ng ganyong klase mga blessing sa ating mga kapwa. Pero itong mga Duterte diehard supporters, hindi po nila naiintindihan. Bagkus, nagagalit pa sila. Yung parabang ang laking kasalanan na ginawa ni PBBM na mag-share ng blessing. O, pera man niya yun, o pera man ng gobyerno, pero binabalik sa taong bayan. May mga ganun pala talagang mga tao na tumulong na nga, galit pa ang mga tao sa mga tumulong. Ano ang espiritu na pumasok sa utak ng mga DDS kapag ganito ang ugali? Nakakahiya, nakakasuka. Manang-mana talaga sila sa mga politiko na iniidolo nila na napakabastos. Kahit po ngayon, panahon ng Christmas, panahon ng pagbibigayan, panahon ng pagmamahalan, panahon ng pagkakapatawaran at pagkakaunawaan, pagkakaintindihan, pagkakaisa, ay hindi po naramdaman ng mga DDS yan sa puso nila eh. Ang pinapairal ng mga Duterte diehard supporters, hindi man iilan. Oo, no? Hindi man lahat, pero karamihan sa mga Duterte diehard supporters, galit, puot, no, ang namamayani sa kanila.
sa panahon po ng Kapaskuhan. Yung ganyang klaseng ugali ng mga Pilipino, basura yan. Walang kwenta yung mga ganun. Isipin ninyo ha, sa Walang Gutom Kitchen na programa ng gobyerno, kasama po ang DSWD at ilan pang partners ng Office of the President. Ang Pangulong Bongbong Marcos ang saya-sayang mag-abot ng boxes of gifts sa mga kabataan, sa mga matatanda. Samantala itong mga Duterte Die Hard supporters, minasama nila. Isipin ninyo, inani po ng batikos ang ginawa ng presidente. Samantalang ang mga politiko na sinusuportahan nila na mga maka-Duterte, walang ang ginawa kundi ang manira sa gobyerno, suportado pa ng mga alinganga at mga gago ng mga Duterte Die Hard supporters na ito. Samantala, ang kawang gawa, ang paggalinga ng ating mahal na Pangulo sa mga mahihirap, aminado tayo na hindi lahat maibigay ng Pangulo yan. Pero, dapat maging masaya tayo. Why not hindi na lang kayo magiging masaya? Bakit hindi nyo na lang isipin na ang laking bagay, ang laking ginhawa para po sa mga benepisyaryo ng Walang Gutom Kitchen ang ginawa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos? Na mayroon din po silang pagsaluhan ng ngiti at saya. Dahil minsan sa buhay nila, nakadaupang palad nila ang Pangulo na walang pag-iimbot at pag-aalinlangan na iginagawad at ibinibigay ang suporta sa taong bayan. Hindi lang po sa ngayon, kundi sa susunod pa na mga henerasyon, dahil ang ganitong gawain ng Pangulo ay mag-i-illuminate ito. Kung baga, magiging inspirasyon ito ng mga leader o mga susunod na leader na mamuno sa ating bansa na ito ang gawin, ang bigyang halaga ang mga ordinaryong tao. Nilapit po ng Pangulo ang kanyang sarili, no? Kasi pag sinabing presidente, ang hirap kasi yan lapitan. Pero si PBBM, pinapalapit niya yung mga tao sa kanya. At ito pa, hindi lang po ang mga taong lumalapit, kundi inlalapit po ng Pangulo ang kanyang sarili sa ating mga maralitang mga kababayan. Sa mga hindi po nakareceive ng regalo, dapat matuwa tayo sa mga nakakatanggap ng mga regalo kasi hindi naman po lahat mabibigyan ng presidente yan. Duterte Die Hard supporters, dapat hindi po inis, hindi po inggit, hindi po pait o bitterness ang inyong nararamdaman sa panahon ng Kapaskuhan. Pwede ba ibalato nyo sa presidente ang inyong pagiging tao? Kapag kung makareact kayo sa ginawa ng presidente, parang ang laking kasalanan ng Pangulong Bongbong Marcos na namigay pa siya ng mga regalo. Tanungin ko kayo, kasalanan ba yun sa mata ng tao, sa mata ng Diyos, ang ginawa ng presidente? Na kung saan siya pa yung nagsiserve ng mga pagkain, siya pa yung nag-aabot ng mga regalo sa mga matatanda at sa mga bata na mga benepisyaryo ng ganyang klaseng programa. So kayo mga Duterte Die Hard supporters, hanggang kailan kayo magpakabobo at magpakatanga at malunod sa inyong pagiging mapait o di kaya'y pagiging bitter ninyo? Ganun na ba talaga yung mga natutunan po ninyo sa politiko na sinusuportahan ninyo? Hindi man lang ma-appreciate yung kung ano ang nasa likod ng pagbibigay ng mumunting regalo sa ating mga kababayan. Kayo na mga Duterte Die Hard supporters, hindi nyo mararamdaman yan. Bakit hindi nyo mararamdaman? Dahil galit ang pinapairal ninyo Alam nyo, kung puro galit ang pinapairal ninyo, hindi nyo maiintindihan yung halaga ng programa na akma po sa panahon ngayon ng pagbibigayan, ng pagmamahalan, pagkakaunawaan ng bawat isa, ng bawat sambayanang Pilipino. So bakit kayo nagagalit sa presidente? Bakit tawagin yung epal ang president? Sino yung epal sa inyo? Kayo na nakatingin dyan tapos nilalait nyo ang kawang gawa na ginagawa ng Office of the President sa pamumuno mismo ng ating Pangulong Bongbong Marcos, o yung paninira ninyo sa presidente na ginagawa po ang lahat para sa bayan, para sa ating mga kababayan? Kung kayo hindi mahalaga sa inyo, mahalaga po yun sa ordinaryong tao.
Makalapit ka man lang, makamayan mong presidente, makadaupang palad mong presidente, bihira po na pagkakataon yun. No? Bihira po na pagkakataon yun. Ako nga, nung nakadaupang palad ko ang presidente, grabe ng saya. How much more pa kaya yung ating mga kababayan na mga nakatanggap ng simple ngunit bukal sa loob na mga biyaya mula po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kayo talaga mga Duterte diehard supporters ang bibiter ninyo. Ang sasama ninyo, siguro hindi kayo tao. Siguro ang iilan sa mga Duterte diehard supporters, mga demonyo na. Sungay na lang, buntot na lang at saka pakpak. Satanas na talaga.